Pinaalalahanan ng mga paaralan sa bansa na bawal ang humingi ng koleksyon sa mga mag-aaral maliban sa mga hinihingi sa batas o ang tinatawag na no collection policy. Ano nga bang maaring kaharapin ng mga guro at paaralan na mahuhuling nangongolekta pa rin ng mga illegal fees? Tunghayan sa report ni Dustin Bayog. Ngayong panahon ng balik eskwela, isang paalala na mahigpit ay pinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paniningil ng kahit anong fee sa mga estudyante sa publiko o pribadong paaralan. Ito ay ayon sa Memorandum Order No. 41 kung saan iginit ang DepEd ang no collection policy na hindi nagpapahintulot ng pagbebenta ng mga tiket, pagbabayad para sa proyekto at anumang koleksyon maliban sa mga membership fee ng Red Cross, Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Ito ay sang-ayon sa Republic Act No. 4206 o the Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public Primary and Intermediate Schools. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring patawan ng multa na 50 to 100 pesos o pagkakakulong ng hindi higit sa isang buwan. Maaari naman pagkakakulong at multang ipataw sa may sala, depende sa magiging desisyon ng korte. Nakasada sa Section 6 ng Republic Act No. 7836 na nararapat sumunod at umangkop ang mga guro sa Code of Ethics kung saan nakasada pinagbabawal ang ganitong practice, partikular sa Section 5 ng Article 2. Ang sino mang guro na mahuling sangkot sa ganitong gawi ay makakatanggap ng disciplinary action kung saan maaaring tanggalan ng Certification of Registration at lisensya at suspendihin sa trabaho o sa pagtuturo. Paalala sa lahat, ang edukasyon ay karapatan ng lahat. Ang grado o marka ng mga estudyante sa paaralan ay hindi kailanman dapat nasusukat sa kakayang makapagbayad ng proyekto at pagsali sa mga organisasyon. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!